tinapatan nila yung trilyon na issue sa flood control. Alam niyo, parang pinaglaloloko tayo nitong defense panel ng pangalawang Pangulo. No? Kasi ano magiging desisyon ng Supreme Court. So, kung yan man ay maging pabor sa atin o hindi maging pabor sa atin, respetuhin po natin yan. AMLAC report, the MLC report, at least the way we interpret it, is yung figures na nandun refer to transactions, right? And when they say transactions, it's the aggregate transaction. Issue na bayan ating pagsapan! What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Jomolon TV para sa Issue ng Bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isa maganda umaga! Pakinggan Jomolon TV. Issue ng Bayan Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Lupalo of OFW Kamano dito sa Pilipinas. Sa mamamayan, totoo ang laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth. Okay lang, balik na tayo mga kayon, ha? Walang palusot, Ganun talaga. tunay ang serbisyo, direksyon. The show must go on, ika nga. Jomolon TV, issue ng bayan. As much as I wanted to take a rest, dahil nakakaburyo ang politics sa Pilipinas, Masalamin, humuhugot na lang ako ng lakas doon sa mga ibang channel natin. mamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan, OFW Kaman o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa pagtangkilig, pagkikinig at higit sa lahat pag-tune in dito sa Jomolon TV para pag-usapan natin yung mga issue na yan, lintik na yan, Sus Mariosep. Okay, game? Mga kayo, paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na na-upload natin araw-araw. Game, PBBM rating tumaas, BP Sara bumaba sa first quarter ng 2026 ayon sa Okta. Ang pinaka-the best na survey para sa akin, ha? Ang pinaka-the best ay yung lumapag ka at isa-isa mong tanungin kada lungsod kung sino ang gusto nila maging presidente sa 2028. Lumapag tayo. Huwag lang basta umasa sa mga data na yan. It can be manipulated. Diba? Hindi ko naman sinasabing kayo. Ang sinasabi ko lang, it can be manipulated. At alam naman natin yan. Lahat ng Pilipino alam na yan. Kung hindi pa, hindi pa niya alam, pero malalaman din niya. Ang tunay na survey ay yung lumapag tayo sa kahit saang lungsod, kumuha tayo, at least 50 o 60 o 70, 80%. I-interview natin at tanungin natin sila kung sino ang mas gusto nila. Yun ang totoong survey. O halimbawa, dyan sa comment section, sino ang paniniwalaan nyo sa dalawa, Sus Mariosep? Ganon. By random, hindi yung hindi ko naman sinasabing kayo mismo, 'di ba? Pero it can be, 'di ba? Pwede, 'di ba? And we all know that hindi naman tayo bata para hindi natin malaman yan. Kayo naman, no, ginagawa nyo rin tanga yung mga tao, 'di ba? Ihinto na natin 'yan. Alam mo, sa social media platform talaga, mas tanga mas pinapanood Mas tanga mas pinapaniwalaan. Yung mga fake news, pinapaniwalaan. Na walang napapatunayan. Diba? Huwag tayong ganon. Huwag tayong sugar coating. Huwag natin gaslighting pala.
Wag nating alam mo yun, may apoy na eh. Wag na natin sigaan pa para lumaki yung apoy. Damay naman tayo lahat eh sa nangyayari na to. Damay naman eh. May nakaligtas pa. Puta, yung mayayaman nga, tinatamaan eh. Ano pa yung mga mahihirap? Lahat tatamaan dahil sa politika na yan. Wala eh. Kanya-kanyang siraan, kanya-kanyang partiduhan, kanya-kanyang lamangan, kanya-kanyang sakman. Di ba? Mayaman ka na, sumasahod naman kayo, puking ina nyo. Tapos gusto nyo pa rin ng pera. Di ba? Ang sinusugatan natin dito, yung mga korap na politiko. At alam naman natin na meron. Huwag nyo naman sabihin wala. Meron at meron eh. Di ba? Barangay tanod, chairman, mayor, congressman. Di ba? Kahit anong posisyon eh. Gobernador. Kukupit at kukupit. Yung simpleng bata nga, kumupit ng piso sa wallet eh. Ng nanay niya eh. Tapos baka naman sabihin nyo sa amin, sabihin nyo sa akin piso lang naman yung kinupit ng bata eh. Yung mga politiko, milyon-bilyon eh. Parehas lang yun sa mata ng Panginoon. Kumupit ka ng 100, tapos kukupit ka ng 1 milyon. Pagdating mo sa langit, boss, 100 lang yung kinupit ko. Yung mga ibang politiko nga, 1 milyon eh. Sila ang unang dapat mapunta sa impyerno. Ano yun, nagyabang ka pa? Hindi yan tatagos. Hindi yan papasa. Alam ni God yan. Ayun na, di ba? Pili mo, sasabihin mo, boss, baka pwedeng pumasok sa heaven. Ang kinupit ko lang naman, 100,000 doon sa kaban ng bayan. Yung mga kilala ko nga mga kurap, bakit sige na to? Sige ganyan, trilyon-trilyon, bilyon-bilyon, mga ghost project. Sila dapat na mapunta sa impyerno. Di ba? Ang yabang pa ng dating mo nun, di ba? Hindi ganun yun. Di ba? Kaya nga lahat tayo makasalanan na eh. Lahat tayo makasalanan. Walang makakapagbayad ng kasalanan natin. Kahit ikaw, ako, kayo, sila, hindi nyo kayang bayaran yung kasalanan nyo. Si Jesus lang ang kayang magbayad niyan. Maliligtas ka lang pagka sunundan mo si Jesus. Pero sa nangyayari ngayon, putya. Di ba? Ang hirap. Kaya nga napapasabi si Robin ng ganito eh. Talagang, Diyos ko, loses faith in political system to move abroad. Ang sinabi niya, parang ano to eh. Ito sasabihin ko na sa inyo eh. Kung hindi si President BP Inday Sara, kung hindi si Vice President BP Inday Sara mananalo sa 2028 o hindi tatakbo ang mga Duterte, let's say natalo o which is imposible naman. Hindi sabihin na natin natalo sa impeachment, na convict, ayaw tumakbo ng mga kapatid Duterte, ay putya, tapos na. Tapos na. Huwag na kayo umasa. Kanya-kanya na tayo. Kanya-kanya na tayo. Diba? Kung hindi Duterte ang uupo sa 2028, puta. Tapos. Alam mo, tama yung sinabi ni Robin na nawawalan na siya ng gana. Gusto niya na mag-abroad next sa susunod. Tapos, doon na siya maninirahan. Halimbawa, pucha, kayong mga OFW, magpapatunay niyan. Kasi kayo yung nandiyan dyan eh. Di ba? Kayo yung nandiyan dyan. Naranasan nyo na yung buhay dito. Nagtrabaho kayo abroad. Naranasan nyo yung buhay dyan. Yung gobyerno dyan, kung anong klaseng meron. Kayo yung magpapatunay. Ako nga eh. Isang beses pa lang ako nakapunta ng Singapore. Pero alam na alam ko na kung anong mangyayari. 5 days lang ako doon. Pucha. Diyos ko, ewan ko na lang. Kayo makakapagsabi niyan, sa totoo lang. Kung kay Duterte, kay BP Inday Sara, siya manalo sa 2028, magkakaroon pa tayo ng pag-asa. Di ba? Pero kung sasabihin nyo sa akin na halimbawang, sige na to manalo, hindi si BP Inday Sara, tapos ayaw nang tumakbo ng mga kapatid dahil nawawalan na rin ng pag-asa, ay puta, wala na. Tapos na to. Huwag na tayo magkano rito. Huwag na tayo magpaliwanagan. Huwag na natin pag-usapan yung mga issue na yan. Tapos na yan. Kanya-kanyang eska po na. Kayo mga nasa abroad, huwag na kayo umuwi. Gumawa na kayo ng paraan para ma-migrate nyo dyan yung pamilya nyo. Wala talaga. Wala kang kakwenta-kwenta.
Oy, baka sabihin nila, anti-government tayo. Eh, kayo naman din ang nagpa-realize niyan sa amin eh. Kahit naman yung mga nanonood sa akin, mapapa-comment pa dyan sa Comsec. Di ba? Wala eh. Wala talaga. Wala akong masipat. I'm sure may iba dyan. Magko-comment dyan na hindi sila mawawalan ng pag-asa. Eh, okay naman. Walang problema. Pero di ba, para ang hirap isipin kasi. Di ba? Dami nagkakagulo-gulo. Di ba? Ang daming crisis, pero ang inuuna, politika, impeachment, di ba? Imbis na tulungan. Ito na nga, si Robin Padilla na nga, oh. Mayaman naman yan. Hindi naman natin masasabing hindi naman natin masasabing na naghihirap yan. May savings naman yan. Pero anong nakikita niya, di ba? Na parang wala ng sistema, mag-a-abroad na lang siya pagkatapos ng termino niya, doon na sila maninirahan. Di ba? Mayaman na yan, ha? I mean, okay, may pera na yan. May savings naman siguro yan. Di ba? Eh, yung mga tayo, yung mga sakto lang, yung mga middle class, yung mga walang class, yung mga may hirap. Hindi ko na real talkan lang tayo. Paano yung mga may hirap na walang chance, walang opportunity, hindi capable na makapag-abroad para doon na manirahan at makakita ng pag-asa sa ibang bansa. Kaya pa kaya nila yon? Di ba? I'm sorry to say, pero talagang I see the system designed for us to fail. Di ba? Parang ganun eh, no? Parang ganun. Ewan ko. Siyempre, I cannot predict the future. Na, kahit kung si Sarang manalo sa 2028, medyo sigurado yan. May mababago. May bagong pag-asa. Diba? Pero kung hindi siya, pag-iinitan siya sa Senado, sa House, sa lower camera, eh patay. Alam niyo mga Duterte, yung mga magkakapatid na yan, ako, nakikita ko na ang destiny talaga nila nasa politics eh. Meron ganun eh. Yung talagang yung apelido nila, yung angkan nila, parang naka-dedicated na sa politics. Ayan, para mga Duterte. Ang nakakatawa nga eh, no? Every time na magko-comment ako about kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong na nasa abroad, ganyan, na gaya ng post ko sa community na ikaw pa rin na proud kami sa'yo, Tatay Digong. May mga nagko-comment. Pag uwi niyan, abo na. Tatay mo nasa karton. Di ba? Ang dami kasing naniniwala sa mga hindi, sa mga fake news talaga eh. Alam nyo, kayo mga nagko-comment na uuwi na yan ng abo, putya. Alam nyo, tanggap namin yun. At sa tingin nyo ba sila BP Inday Sara, sila Baste, sila Pulong, sila Kitty, hindi nila tanggap na pwede na umuwi yung tatay nila na abo na pwede ganon, di ba? Real talkan tayo na posible. Sa tingin mo, hindi nila tanggap yun? Oo, masakit. Siyempre, hindi ko inaalis yun. Pero kasi itong mga nagko-comment na to na uuwi yan na abo na. Wala kaming pake. Umuwi man yan ng abo o wala kaming pake sa inyo. Umuwi man yan ng abo o ng buhay, even yung mga anak. Puta, lahat kami nagmamahal. Karamihan nagmamahal kay Tatay Digong, kayo. 'Di ba? Bakit hindi kayo love ng mama nyo? Kayo. 'Di ba? Lahat ng Pilipino, karamihan ng Pilipino abroad man o dito, lahat sumisigaw pangalan Tatay Digong, Duterte. Hindi lalabas 'yan nang hindi nila mahal si Tatay Digong. Kayo. Tapos ang lagi nyong sa amin, ang lagi nyong ipang bablap sa amin, uuwi yan, abo na, tatay nyo nasa karton, sus Mariose. Ang lalaki na ng mga anak niyan. Lahat ng mga anak niyan, dedicated na yan yung mga buhay nila sa politics. Alam na nila yung future nila at alam ko na kaya nilang tanggapin yan. Kayo, yung mga amo nyo, yung boss nyo, hindi kilala, walang nagmamahal.
Pumupunta nga yan sa mga lugar-lugar, hindi naman kinakamayan, hindi pinagpapapicture, hindi pinagkakaguluhan. Si Tatay Digong lang yung kayang gumawa niyan at kaya nilang gawin yung mga ganyang bagay. Wala. Panoorin natin ito mga kayon. Alam niyo paano pinagloloko tayo nitong defense panel ng pangalawang pangulo, no? Kasi yung po sa law mismo, there is specific yung provisions po ron. Nakalagay mo doon, cash on hand, cash in bank. Hindi ba? So hindi natin maintindihan bakit ho ginawang obvious bigla ito pong mga pera supposedly on hand and in bank ng ating pong pangalawang pangulo. When in fact, prior to 2019, nagre-report naman sila na cash in bank at cash on hand. No? So, ano yung nagbago noong 2019 onwards? No? Lalo't higit, hindi mo nagbago yung Salin Law. Hindi ba? Pareho lang naman yun which requires a line item for cash deposits and cash on hand. Kamukhang kamukha talaga no? May kamukha talaga to si Terry. Alam nyo, lahat talaga, ewan ko ba? Diyos ko, nauso talaga tanga ngayon. Lahat talaga kayang lahat gagawin nila. Maibutas nila kay VP Inday Sara. Ano, tama yung sinabi ni VP Inday Sara. Kung ikaw korap na politiko, kung ikaw magnanakaw ka, hindi mo ilalagay sa bangko yung perang ninakaw mo. Kasi may ebidensya pa yun. Siyempre, yung resibo, nandoon yung date, di ba? Yung araw, kung magkano yung winidraw, pinasok mo, nilabas mo, pinasok, nilabas mo. Alam mo, sabi ni VP Inday Sara, kung ikaw magnanakaw ng pera, hindi mo sa bangko ilalagay, bagkos sa maleta. Totoo yun. Pag ikaw magnanakaw ka, wag mo na ilagay sa bangko. Siyempre, cold cash na yan. Nakatago na yan sa inyo. Di ba? Kayo naman, no? Magnanakaw ka ng pera, lalagay mo sa bangko, may record yun. Gago ka ba? Di ba? Ang dami. Totoo po na gusto ng Vice Presidente ng bloodbath. Kung kayo po nagsasabi na ang proper forum dito ay Senado, kung sinasabi po ninyo ng mga abogado na hindi na kami sisipot dyan, wala naman kaming chance to cross-examine at wala kami pakakataon dyan na makibahagi sa diskusyon at doon na lang kami sa Senado, bakit pa po panay ang petition sa Supreme Court to stop the proceedings? Kasi Manong Ted, nakita naman natin talaga bilang mga abogado, we have to protect the rights of our client. At pag nakita natin na may mga labag sa aming pananaw, sa aming pananaw, we have to remember, we're advocates. Sa aming pananaw, may paglabag sa konstitusyon, they are already exceeding, whatever jurisdiction is vested upon them sa konstitusyon, trabaho rin naman po namin na tumulog sa Supreme Court. Hindi lang para sa Vice President, of course, but for all impeachable officers in the future, kung pwede pa itong ginagawa nila. Ngayon, as I said, hindi naman din natin alam kung ano magiging desisyon ng Supreme Court. So, kung yan man ay maging pabor sa atin o hindi maging pabor sa atin, respetuhin po natin yan. At kung, of course, I don't want to speculate, pero kung yung cameraman ay magdesisyon na iakyat yan sa Senado for trial, we're also ready for that eventuality po. But sa amin, we are not trying to suppress anything, pero I think kailangan din namin bilang abogado na protektahan talaga yung rights ng aming kliyente, lalong-lalo na pag nakikita namin na may infirmities dito sa ginagawa nila. Kasi, for example, Manong Ted, ang pinag-uusapan lang dapat natin hindi pa pag-impeachable offense ay yung year kung saan ina-occupy ng impeachable officer yung opisina, which is 2022 Yes. to 2025. Pero nakita naman natin dito na mula 2006, I think 2005, Pinagsama-sama nila. Which is no longer relevant really kung talagang impeachment ang hangarin natin dito. Well, siguro sa kabilang kampo naman, relevant yun kasi nga gusto namin makita yung pattern. Diba? We would like to lay the predicate, ika nga, na kung saan ang gagaling yung deklaradong yaman. I mean, for the other side. No? Well, anyway, so bottom line dito po, ang binabanggit nga po ng iba, no? Sorry po, attorney, ito lang ho. Ang sinasabi nila, kasi iba ang sinasabi ni VP Sara sa ginagawa niya at ang kanyang mga abogado. Panay gusto ninyo ng hearing, gusto niyo ng trial, pero kinokontra nyo naman. Yun lang po yun, basically po. At yan nga po yung tugon dyan. So sa lahat ng ito na nakikinig sa atin, sige po, ano po ang inyong mensahe so far this morning po, doon nga sa argumento na kung gusto nyo talagang magkaalaman, wala kayong kumbaga kinatatakutan dito, buo ang inyong loob na walang ginawang kamalian ng Vice Presidente once and for all, wag na kayong kumontra, let the trial begin forthwith. Well, number one, Manong Ted, again,
kung hindi naman kami ang naging rason ng constitutional infirmities, so kung may constitutional infirmities man, talagang karapatan ng isang respondent na dumulog sa Supreme Court. No? There's nothing wrong with that is well within her right. Pero kung mapunta man sa trial ito, ay handa rin po talaga tayo. Hindi naman tayo nagbago ng stand po doon. Handa po tayong harapin point by point lahat ng mga aligasyon na yan para din naman mapakita natin sa taong bayan na walang basihan yung mga nilalabas ngayon. No? Alam ko hindi parang nabasa ko na hindi aatin ulit si VP Inday Sara sa April 29 sa hearing. Kahit ako, hindi ako aatin. Feeling ko, malakas ang feeling ko sa Senado yan, aatin. Doon maglalatag yan. Kasi doon, at least, pwede silang mag-cross-examine. Diyan sila lang Sa House of Representatives, sila lang yan Tayo nagigisahin lang sila dyan sa sarili nilang mantika. Hindi sila makakapag Di ba nga, ang dami dyan, ayaw sagutin. Kasi nga, hindi naman daw sila kumbaga, hindi sila resource person, kaya hindi sila pwedeng sumagot. Luto may home court advantage Parang basketball lang yan, dadayo ka tapos gusto mo manalo ka. Sa salitang kalye, sa basketball, pag dumayo ka, not unless magaling ka talaga, pag dumayo ka sa isang basketballan, at naghamon ka ng limahan doon, ang habol mo lang doon, magpapawis. Kaya ang pusta mo lang doon, mababa lang. Not unless magaling na magaling ka, kaya mo silang talunin at kaya mo makipagbardagulan pagkatapos. Ganon din naman dyan. Although magkaibang senaryo yan, pero syempre, pupunta ka kung saan yung mga buhaya, gutom na. Magpapakain ka. Diba? Tapos hindi mo malang madedepensahan yung sarili mo. Ano to, gaguhan? Sa Senado, dyan, sigurado aatin yan. Dyan talaga makikipagbarilan at dyan ang totoong bloodbath. Pero dyan sa putang ina talaga. Para naman tayong bata dyan. Kahit ako, di ako aatin dyan. Dati nga, karamihan na sagot na tanong dyan, answerable by yes or no. Pagka pinaliwanag mo, i-contempt ka sila may gumawa niyan, di ba? Alam natin yan. Yung panahon pa ng Quadcom, di ba? May mga tanong talaga dyan na puta, dapat yes or no lang, hindi ka pwede magpaliwanag. Alam niyo yan, di ba? Nasundan natin yan, di ba? Yan ang hirap sa the defense team has House of been very, Representatives. I guess the Tagalog word is mailap, no, sa interviews, because we are of course preparing our defenses and all these things, but we do feel the need to at least clarify these matters right now, no, para maintindihan ng tao. So when you look at an AMLAC report, an AMLC report, at least the way we interpret it, is yung figures na nandun refer to transactions, right? And when they say transactions, it's the aggregate transactions. Ibig sabihin po nun, lahat ng pumasok at lahat ng lumabas sa bangko. So why are we saying now that this is probably not the most accurate way of reflecting kung magkano talaga ang pera ng Vice Presidente sa mga panahon na yun, no? It's because for example, I need to, I guess, give at least an example. For example, ang isang tao nag-deposit ng 10,000 pesos sa bank account niya. Tapos, pinambayad niya yung 10,000 pesos. So, withdraw niya yon. So now you have an inflow. That's an inflow. Okay. Diba? And then, withdraw niya para pambayad niya, that's an outflow. No? So, ngayon, sa records ng AMLAC, meron kang 10,000 na inflow. Meron ka ring 10,000 na outflow. But actually, in reality, zero na yung pera mo dun sa account na yun. And that can go on and on through a span of, in this case, 18 to 19 years. I'm not sure kasi kung hanggang 2025 or 2024 yung naging basihan, no? So, but 18 to 19 years of all these things, inflow, outflow, pwede rin namang fund transfer from maybe one of my accounts to another one of my accounts, diba? That is an outflow from one account, inflow from one account, but actually it's the same amount of money. Yan yung sinasabi natin. But again, medyo mahirap po talaga magbigay ng direct answer sa ngayon. I'll have to admit that. Kasi unang-una, dun sa AMLAC reports, it refers to transactions. Hindi naman natin alam kung ilang accounts yung pinag-uusapan natin dito, ano yung nature ng mga accounts, time depth ba yan, all these things, no? So, what we're trying to do now, summary, okay. Plus, back in 2017, actually, this issue already cropped up. I think more on the former president. No? At naglabas ng isang official statement, ang AMLAC noong 2017, where they clearly stated, I think first they were denying that those data or data sets came from AMLAC or were released from AMLAC. But the most important and relevant thing there is AMLAC also stated in that 2017 statement that these
credits and debits are just aggregate number of transactions and therefore do not really reflect kung magkano yung pera na Actual nasa amount. bangko. Ibig Opo. sabihin, mag-deposit ka man, pasok yun. Mag-withdraw Counted ka yun. man, Counted added din yun. Oo. Oo, natural. Hindi siya, nag-deposit ka ng withdraw ka, kung ano yung kulang, yun ang balance. Hindi. Opo. Lahat ng ginawa mo, dagdag, Totoo. dagdag. That Over is the basically, years. yeah, what you're saying, Opo. in the past 18 years, Yes. right? But if the AMLAC says, because still, if we look at 6.7 billion aggregate, so lahat ng pumasok, lahat ng lumabas, pinagsama-sama nila. That's how you're explaining it, sir, no? Di ba malaki pa rin si 6.7 billion? Well, you have to take it in context. Again, this is over a span of 18 years. Pangalawa, I have to admit, may nakita tayo doon na mga, sabi, single transaction of, let's say, 40 million. Medyo malaki yung amount Medyo malaki yung amount. It's hard for us to clearly be able to tell you exactly what that is and why that's not reflected. Yes. Because we also don't know, kaninong bank account ba yan? Kasi, as you know, we're not admitting na lahat ng accounts na yun talagang sa Vice Presidente, for one. We don't know At this point, these are just transactions, as we say. So we don't even know kung kaninong account ba to. Ito ba ay sa Vice Presidente lang? Ito ba ay joint? Na alam ba ng Vice Presidente yung joint? And there are so many questions. And that's why I said it's very difficult also for us to at least give you a solid, direct answer. But what we're trying to just do is to clarify the nature of an AMLAC transaction report. And what we're trying to also say is that let's just be cautious for the public, no? To be cautious on these numbers. Kasi admittedly, malaki talaga di ba? If you look at it, billions. Hindi naman tayo maglolokohan dito na malaki yung billions. But again, these are, unang-una, again, you are adding all of these transactions, whether it be fund transfer, whether to the same account holder, to the same person rather, and then it's withdrawals, deposits, all of these things. So, Alam mo, ganito yan ito nakikita ko dyan. Tinapatan lang nila. Number gaming Number gaming. Tinapatan nila yung trilyon na issue sa flood control. Tinapatan nila ng 6.7 billion. Nagubay, number sa number Yun nga lang, ito nga kay VP Inday Sara, 18 years, 19 years, 20 years. Ang total, yung sa flood control, ito lang. Yung sa flood control issue lang. So number gaming kasi nalulunod na yung taong bayan Trilyon yung sa flood control, almost trilyon yung sa flood control, pero hindi na pag-uusapan, wala na nangyari. 'Di ba? Wala na nangyari. Ito na impeachment na yung malaking issue So tinapatan nila yung numero na yon. Number sa number kasi alam nila na maraming maniniwala kasi nga alam mo naman ang social media, alam naman natin yung mga nanonood, pagka hindi masyadong marunong, papaniwalaan na yan. Ay, putya, kurap pala yung si VP Inday Sara. Di ba? Maraming ganyan Nagdidesisyon agad Nagpapatiuna. Nagpapatiuna pa sa mga husgado. Di ba? Mahaba pa to. Pero double time effort na yan, sigurado. Kasi April first quarter na tayo. Papunta na tayo sa second quarter. Di ba? Second quarter na tayo sa May. Second quarter na, kaya mamadaliin na nila yan. Dahil pagdating ng 2027, no bearing year na yan. Kaya talagang ngayong taon, kailangan makonvict nila si VP Inday Sara para mabawasan sila ng tinik. Yun nga lang, siyempre, makonvict man si VP Inday Sara o hindi, may backup pa rin yan, yung mga Duterte. Kaya sisiraan pa rin nila yung mga Duterte para kahit sila Baste, sila Pulong, hindi makaporma. Yun nga lang, siyempre, wala naman kayong maluloko rito. Diba? Ang maluloko nyo lang yung mga tanga. Yung mga hindi masyadong aware, conscious sa politics, sa Pilipinas, yung mga tipong, naniniwala sa ganon, sa mga bali-balita, naniniwala agad without going deeper. Alam mo yun? Kaya lagi ko sinasabi, alamin natin di ba? Libre naman yung Google dyan. Pwede mo naman i-research. Gagawin mo lang yung sarili mong assignment bago mo paniwalaan yung isang bagay. Di ba? Mga kayon, maraming salamat, Joe Malone TV, para sa issue ng bayan nating pag-usapan.